So ito po ay isang mahiwagang aral sapagkat hindi kaya ng isipan natin. Sabi nga dito sa artikulo ni C.D. Cole, no? Ito po ang basihan ng aking message at ito'y tinagalog ko at balak kong ikalat sa iba-ibang lengguwahe. Ito rin po ay nai-lesson ko na sa Riyadh noong 2016. Subalit, may nagtanong sa akin kung may lesson na raw ba ako tungkol sa Trinity. Kaya, inuulit ko dito. At hopefully, mas maintindihan natin ang tatlong persona sa iisang Diyos. So, ang unang basihan natin ay itong 1 John 5:7. Ito po ay ang tinatawag na Johannine comma because kaya tinawag siya o binansagan siya na Johannine. Ibig sabihin, bukod tangi na si John, kaya Johannine means from John. Bukod tangi siya ang mayroong ganitong klaseng verse sa Bible na it is a comma because parang out of place, parang isiningit. No? Kaya pinagtatalunan ng mga teolohyo kung ito ba'y nasa original. Ngayon, maraming mga modern version na wala ito. No? Pagka nagbasa kayo ng mga ibang version, hindi King James, basahin niyo yung 1 John 5:7. Minsan tumatalon sila. 1 John 5:6, tapos yung 7 wala, tapos 8. Minsan may ganong mga verse, no? Bibles. Kaya malalaman mo kung ano yung sumunod doon sa tinatawag natin na majority text. Ito pong King James Version ay galing sa majority text. Ibig sabihin, ito yung pinakamaraming kopya available. Yung minority text, kaya tinawag na minority, kokonti lang ang kumopya. At ito ay mas matatanda, mas matatagal, pero mas kakaunti. So dito ay tinuturo na mayroong tatlo na nagpapahayag, mayroong kapahayagan sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu, at ang tatlong ito ay iisa. Kaya tayo ay naniniwala sa Trinity, hindi dahil ito ay minana natin mula sa Catholics, sa Protestants, at sa mga lumang Baptist. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo naniniwala sa Trinity. Naniniwala tayo sa Trinity kasi nakita natin sa Bible, mismo ng ating mga mata, that there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kitang-kita natin sa sarili nating mata, sa sarili nating hawak na Bible. So kahit na wala tayong pinanggalingan na church, maniniwala pa rin dapat tayo that there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. Yun lang, ganun kasimple ng ating paniniwala. Ngayon, kung ito'y wala, at yung iba pa, no, yung sinabi, go into all the world, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, or the Holy Ghost. Kung wala yon, wala lahat yung mga three names na binabanggit sa Bible, ay wala tayong paniniwala na Trinity. Maniniwala lamang tayo that there is one God, one Lord, and one Father, and then walang Son, walang Holy Ghost. Kasi wala tayong mababasa. So dahil meron nababasa tayo, kailangan maniwala tayo. Simple as that. Ngayon, yung 1 at saka yung 3, mathematically speaking, lahat naman tayo nag-aral
at lahat naman tayo nakakabilang, ang 1 ay hindi 3. At ang 3 ay hindi 1. No? Kaya, mathematically speaking, on earth, ay failure ang these 3 are 1. Hindi kapani-paniwala. Parang isang panloloko na basta maniwala ka 3. Yung isa 3, yung 3 1. Basta maniwala ka. Parang niloloko mo yung sarili mo. 'Di ba? Kung ang pag-uusapan ay matematika sa lupa. Pero yung matematika sa langit, iba yun. Sa matematika sa langit, these 3 are 1. Yung sinasabi niyang, ako ang Diyos at kami, di ba, ay ang naglikha ng langit at lupa. Kami ang naglikha ng tao. Ako ay isang Diyos. Paano mo i-reconcile sa isip mo? Diba? Sasabihin niya, I am God. I alone am God. There is no other God besides me. And we made man in our own image. Sabi niya, let us make man in our own image. Panginoon, nililito mo ba kami? Bakit? Sabi mo, I am God, I am alone. There is no God beside me. Pagkatapos, gagamit ka ng salitang us. No? Let us make man in our own image and in our own likeness. Oh. At isa pa, doon daw sa, hindi naman tayo marunong ng Hebrew, no? Ay meron daw plural yung in the beginning, God. Yun daw salitang God doon, pag tiningnan mo doon sa original language, ay plural form. Supposed to be, kung iisa lang ang Diyos in number, in person, supposed to be singular. So, every time we see in Hebrew the word there's a pattern, yung word na im ay ibig sabihin marami yon. Kaya Elohim, imbis na Eloah, yon singular. Kaso in the beginning Elohim, plural. So, bakit ginawang ganon? Bakit ang dinikta ng Diyos kay Moises nung panimula ang Diyos, pero yung Diyos ay plural? Bakit hindi niya dinikta? Kasi siya nagdikta kay Moises. Ano ba malay ni Moises sa beginning? Wala naman siya noon, nung ginawa ang langit at lupa. Kaya yung Genesis 1:1, galing sa Diyos, bibig ng Diyos yan, nilagay sa isip ni Moises, sinulat niya. Isa lamang siyang sekretarya. Hindi niya yan narinig. Pasa-pasa mula kay Adan, papunta kay Abraham, papunta sa tainga ni Moises. No? Ayon sa matatanda. Diba? Tayo ganun eh. Ayon sa matatanda. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Yan. Yun ay narinig natin sa matatanda. Yung pala, galing sa Biblia yun. What you sow, you shall reap. When you the fruit of the tree, no, the tree cannot bear fruit, but that which is the nature of the tree. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Oh. Sabi sa James yun, pwede bang mamunga ng mapait ang matamis? Hindi. O ganun din naman ang inyong bibig. Bakit ang inyong bibig ay ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos, pagkatapos ginagamit mo sa pagmumura? Hindi dapat yan. Oh, so, yung minsan, yung mga kasabihan ng matatanda, pag hindi ka marunong sa Bible, akala mo yung matatanda lang ang nag-isip-isip nun. Yung pala, narinig din nila. At minsan sa Philippine culture, karamihan ng mga kasabihan natin, galing sa pasyon. Galing sa mahal na pasyon. No? Ay yan ay, nasasaulo nila yan eh. Sino nakasaulo ng pasyon? No?
So yan ay salin-salin. Hanggang sa, yung mga matatanda pa nga, Spanish pa eh. No? Spanish na pasyon ang alam nila. Anyway, ito po ang testimony ng tatlong persona sa iisang Diyos. Mayroong isang banal na esensya ng kalalagayan. So, ito na, no? Substance, essence. Yan ay medyo beyond our, kasi ito ay metaphysical eh. Hindi na ito nagsasabi ng DNA, genetic, chromosome, molecules. Yan, naintindihan natin eh. Nadodrawing natin yan eh. 'Di ba? Nakikita natin yan sa microscope. Yung molecules, chromosomes, cells, no? Division of cells, DNA, nakikita natin. Atoms. Pero yung essence, substance, nature, hindi natin nakikita yon. Yan tawag natin dyan, metaphysical reality. It's beyond the reach of our physical eye and even of machineries. No machine can see essence. No machine can see the nature, human nature, divine nature. Hindi mo makikita yan. Hindi mo mako-quantify yan. Hindi mo masasabi na, Brad, dahil matured Christian ka na, nakikita ko, 80% divine nature ka eh. 20% na lang yung human nature mo. Napaka-matured mo na. Hindi mo yan masusukat. Di ba? Sa infrared, UV, hindi. No? So, pagka pinag-uusapan essence, okay? Mayroong isang banal na esensya ng kalalagayan na umiiral sa tatlong persona. So there is one divine essence, there is one divine substance, there is one divinity, and it exists in three persons. Kailangan sunggaban natin yan, lunukin natin yan, intindihin, i-grasp. Kahit mahirap. At pag tinanong ka, yun lang ang lalabas sa bibig mo, yun lang ang paliwanag mo. Bakit naniniwala kayo sa tatlo ay isa at ang isa ay tatlo? Ang Diyos nyo ba ay tatlo? Hindi. Ilan ang Diyos natin? Isa lang. Ano yung tatlo? Diba? Sa iisang Diyos ay mayroong iisang esensya ng kalalagayan na umiiral sa tatlong persona. Yun ang sagot. Nasa ulo nyo ba yun? Okay? Try natin. Diba? One essence, one substance, one nature. Three persons. So one God. And what is that one God existing in three persons? Father, Son, and Holy Spirit. One God existing in three persons, one essence, and one substance. Tatlo sa isa. At yan ang 1 John 5:7. Okay? So, merong mga misinterpretasyon ng Trinity. Ang una ay tinatawag na Arianismo. Si Bishop Arian ay nagbigay ng konsepto ng Trinity. Ang kanyang konsepto ay mayroong Ama, siya ang kataas-taasang Diyos, at mayroong anak, siya ang mas mababang uri ng Diyos. At ang anak ay hindi katulad ng ama sa pagiging kataas-taasan. Ang substansya ng ama ay iba sapagkat ang anak ay kanyang nilikha. You see? So,
He is the first begotten. Ang kanilang interpretation ng first begotten, ang unang inakda or nilikha ng Diyos at pinakamataas na likha ng Diyos. Yan yung Arianismo. Kaya, yan ay nangyari 400 AD o 300 AD. Kaya merong isang teologo na ang pangalan ay Athanasius. At si Athanasius ang sumalungat kay Arian. Okay? So, kaya hindi nanalo ang Arianismo sapagkat merong mga lumaban na nagbabasa ng Bible. Ganun ang istorya ng church. Halimbawa, meron ditong deklarasyon na ang paniniwala natin ay hindi Trinity, kundi Quadnity. Quadnity. No? Father, Mother, Son, and Holy Spirit. Actually, yung Quran, akala nila ganun. Akala nila si Mary kasama sa Trinity. Nagkamali si Muhammad ng dinig. No? Medyo si Muhammad Joker. Okay. So, nakalagay sa Quran na, bakit nyo dinidiyos sa Mary? Nire-rebuke niya yung mga Christians. Bakit nyo dinidiyos sa Mary? So, actually, sa Catholic, parang ang dinidiyos na nila si Mary Pero, it's wrong na sabihin na dinidiyos si Mary, even in our books, it is not true. But, for example, in a Baptist church, there came a teaching that there are 4 persons in the Godhead. Can it prosper? It should not. Somebody should stand up and say, that's wrong. And let's talk about it. Para hindi magulo muna. Diba? Hindi yung walk out na kami. Ayaw namin yan. Hindi. Ano na yan? Kagaya nung ginawa nung mga sa John chapter 6, no? They walk away without understanding the truth. They just walked away. They walked away from the truth. So, don't just walk away. Kahit na hindi natin naintindihan yung teaching. Kahit sa tingin natin ang teaching ay mahirap nguyain. Kahit naintindihan na iisip natin na ito ay departure. Don't just walk away. Try to understand. Try to reason. No? And pagka it's time to walk away, talaga, dapat. Kasi may mga dito sa Cavite, may mga istorya ng mga pastor na may kabit. Tapos hindi pa rin nagwa-walk away yung mga members. So, di ba? Mali na yung church. It's time to walk away and they did not. And lino naman nun. At dinedeclare naman, dinajustify naman. So, there are things which, like doctrine, we should try to understand, reason, and magkaroon muna ng battle na respectful hanggang sa naging hindi na respectful dahil ayaw bumigay ng isa. Ay, ganun talaga yun. No? So, si Athanasius, yan yung, tingnan nyo sa Google, no? Athanasian Creed. I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Yan yung Apostles' Creed na nire-recite din sa Catholic Church na pinaniniwalaan din natin. Yung Apostles' Creed. Ang daming versions niya, no? 4 na versions yan. Yung pinakahuling version ay talagang cook up na ng Catholic Church dahil dinagdagan na nila ng I believe in the Holy Roman Catholic Apostolic Church. And so wala na yun sa original Apostles' Creed. Pero yung totoong Apostles' Creed, I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in the Jesus Christ, the Son of God, born of a Virgin Mary. So yung mga ganon, at nakalagay dito, sa Nicene Creed,
which is also the Athanasian Creed, sinasamba namin ng isang Diyos na Trinidad. Trinidad sa pagkakaisa, hindi pinaghahalo ang mga persona, ni hinahati ang substansya. So, this is our belief in the Trinity. One God, three in one, not mixed in persons, and not divided in substance. Pag tinignan mo na naman yun, ang hirap na naman nun. Tatlo pero hindi pinaghahalo. Iisang Diyos, tatlong persona, pero hindi pinaghahalo ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Pag pinaghalo mo ang Ama, Anak, at Espiritu, mali ka na sa Trinity. Mag-separate yan. Pero iisa yan. Okay? At ang kanilang substansya ay hindi hinahati. Oh. So, hindi mo pwedeng sabihin na you are referring to the works of Jesus Christ and then, yung pala, spirit pa lang gumawa nun. Diba? Meron tayong, God calls us to precision in teaching. The works of the Spirit and the works of God and the works of the Father and the works of the Son, they have separate works in the work of redemption. May kanya-kanya silang role. The Father is the one who planned. The Father is the one who chose. And the Father is the one who gave names to the Son. The Son is the one who became a man, who died and was buried and rose again, who paid for our sins. It is not the Father who paid for our sins. It is the Son who became a man and lived a perfectly righteous life. It is not the Holy Spirit who did that. Kaya hindi mo pwede sabihin na, Panginoong Holy Spirit, salamat at namatay ka para sa aking mga kasalanan. Although you are referring to the Bible, tama yung kinakausap mo, Holy Spirit, nasa Bible yan, pero mali yung ina-ascribe mo sa kanyang gawain. Di ba? Or, Father, salamat, at ikaw ay bumaba sa lupa at naging tao. That's wrong. Di ba? Panginoong Jesus, salamat po na ikaw ay pumili. Minsan medyo nagiging complicated na, no? But actually, it is the Father who gave names to the Son. It is not the Son. That's not the role of the Son. Sabi ng Panginoon, Thou gavest them me. Kita niyo yan? Ikaw, Ama, ang nagbigay sa kanila ng mga pangalan nila sa akin upang bigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. You see? So, sino ang nagbigay? Ang Ama. Sino ang pinagbigyan? Ang Anak. Sino-sino ang mga binigay? Tayo. Ang hinirang ay binigay ng Ama, nasa isip tayo ng Ama, binigay tayo ng Ama sa Anak. You see? So we must be accurate. And accuracy in the Trinity glorifies God. Do you want to glorify God? Then be accurate in your prayer. Be accurate in your estimation. Be accurate in your mind about sino ang kinakausap mo, ano ang binibigay mong glory sa Kanya. Sabi, He who glorifies the Son glorifies the Father. So, how do you glorify the Father? Through the Son. Diba? In the Spirit. You don't glorify the Spirit. Tama ba? Ang sabi ng Panginoon, He will not bear witness of Himself. I will give the Spirit to you. But the Spirit will not bear witness of Himself. Ibig sabihin, hindi niya ipapangalandakan
ang kanyang glory sa inyo. But He will testify about the Father and the Son. So every time you are filled with the Spirit, your mouth and your mind glorifies the Father and the Son. It is not wrong to mention the Holy Spirit. But the intent of the Spirit is to give glory to the Father and to the Son. That is how your mouth behaves when you're filled with the Spirit. Nakuha natin? So that is the relationship of the Trinity. Minsan, yung mga Pentecostal, masyado silang nagbibigay ng, "Come, Holy Spirit, I need you." No? Sabi nga nung iba, tinatawag na naman nila yung Holy Spirit. Ibig sabihin, wala pa sa kanila. Di ba? Pag tawag ka ng tawag, "Come, Holy Spirit, I need you." So, ibig sabihin, hindi pa nakatira sa'yo. Kasi kung nakatira na sa'yo, hindi mo nahihingi na pumasok ka sa akin. No? Maybe, "Come, Holy Spirit," or fill me, O Holy Spirit. Maybe pwede yun. No? Panginoong Diyos, Banal na Espiritu Santo, puspusin mo po ako ng iyong kabanalan upang magamit mo ako sa iyong gawain na pinapagawa mo sa akin ngayon. That's accurate. Pero yung parang wala pa siya sa iyo, sabi mo, alika, Holy Spirit. Diba? So, medyo lumalabo sa kanta, lumalabo sa pag-estima kung ano ba ang pinipray mo. Minsan sa prayer natin, may mga mali. Kaya, hindi naman tayo ipe-penalize ng Panginoon sa maling prayer. Iayos lang natin. Mag-grow tayo. Di ba? Hindi naman kinikidlatan yung nagkakamali sa prayer eh. Or bigla na lang mabagsak patay. Ay, nagkamali sa prayer. Si kapatid. Ayun. Sige, dali nyo na sa punerarya. Kamali sa prayer eh. Ganyan talagang buhay. Di biro mo yun? Tuwing may baptist service, may nakaabang dyan na St. Peter. No? Dahil sigurado may mamamatay na naman. Mali-mali ang mga baptist na yan eh. So, malang ganon. Yan yung panahon ni Ananias and Sapphira. No? Yan yung panahon nun. Pero ngayon, pinagbibigyan ng Panginoon yung mga infirmities of the flesh na tinatawag yan eh. Kaya nga sabi niya we know not what we pray for, what to pray for as we ought. So, the Spirit helpeth our infirmities with groanings which cannot be uttered. So, yung mali na prayer, yung mali natin na prayer, that the Lord Jesus Christ intercedes for us in heaven. So, we have an intercessor. Kaya, yung mga mali natin, pinagbibigyan. Di ba? Si David, pinagpray niya yung mga tao na kumain ng banal na tinapay. Dahil gutom na eh. So, sabi nung pare, ito lang ang pagkain dito. Pero ito banal. Para lang sa mga pare. Sabi ni David, bigyan mo sila. Tapos nag-pray siya, Panginoon, sana wag mong bigyan ng punishment. Hindi sila pinarusahan. Diba? So si Job, nag-intercede para doon kay Eliphaz at kay, Nadab and Abihu. Sabi ng Panginoon, sabihin nyo kay Job, mag-offering siya para sa inyo, para hindi ko kayo patayin. Diba? Basa nyo ba yun sa Job? No? So, pag may nag-i-intercede para sa'yo, yung mga maling mong hakbang, pinagbibigyan. Kaya yung mga magulang, ipag-pray nyo yung mga anak nyo. Diba?
Oh, yung mga asawa, pag-pray mo yung asawa mo para pahabain pa yung buhay niya. Para hindi yung mga mali-mali niya na kilos, desisyon sa buhay ay another chance. No? Yung mga children, pag-pray niyo yung magulang niyo. Mahirap magpalaki ng magulang. 'Di ba? Lalo na pag senior na. Anak, magtiyaga ka sa mga senior. Pag-pray mo kami, ha? Para, ay kaya lang, habang pinagpe-pray mo kami, mahaba pa sa piring mo. Mahaba pa kaalagaan mo, no? Sabi ng Panginoon, tapusin mo na po ang problema ko. Huwag ka naman prayer, anak, ha? Tapusin mo na. Ang hirap na. So, ang ano natin is the Lord Jesus Christ intercedes to the Father on our behalf, even in the wrong prayers that we do. And we often make mistakes in addressing this Trinity problem in our prayers. No, na kailangan natin ay sharpen our minds. No, sa ating mga pag-iisip, pagbabasa, I am the Lord. No, sino yung nagsasalita? Minsan tatanong mo yan habang nagbabasa ka Bible. I am the Lord. Sinong Lord? Is it the Father, the Son, or the Spirit? 'Di ba? Lalo na sa New Testament. Oh. So, yan po ay importante. At ito na sinabi ng Colossians 2:9. Sapagkat sa kanyang katawan nananahan ang lahat ng kapunuan ng pagka-Diyos. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So yung word na Godhead is a word na nilagay doon to represent the whole God, the wholeness of God, the Godhead. No? So makikita natin na in the Trinity, each appearance of one of the persons is the appearance of all of the Godhead. Hindi, nagpakita sa akin yung isang persona kanina. Hindi ganun. No? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganun. Na parang nahati yung tatlo. Hindi nahati yung tatlo eh. Laging, pag nakita mo ang Holy Spirit narinig, ang Panginoong Diyos ang nagsalita. The whole God. Not one part of God. When the Lord Jesus Christ was on earth, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. He is the image of the invisible God. See? So, hindi natin pwedeng sabihin na merong part of God na nakita ka o narinig mo or nagpahayag sa iyo. One-third of God. Hindi, walang one-third God. God is always whole. Okay? Pero, hindi nga sila nagmi-mix dahil may kanya-kanya silang role. Okay? So, that is only in relationship. You can only say that the Father is not the Son in relationship. Yung role ng Father ay hindi ginagawa ng Son. At yung role ng Son ay hindi ginagawa ng Spirit. Sa kanilang tatlo, meron silang exclusivity. Pero, hindi sila mixed up sa sarili nila. The Father knows that He is the Father. Hindi nako-confuse yung Father na, ano ba ako ngayon? Ako ba yung anak o ako ba yung Spirit? Hindi siya nako-confuse. Alam niya na siya yung Father. Ganon din yung Son. Ganon din yung Spirit. No? They know who they are. And they know they are one God. So mga kapatid, let us study this
doctrine which is very important and which is important na in our prayer life, and in our walk with God, in our reading of Scripture. Kailangan naintindihan mo yan. Otherwise, confused ang walk with God mo. Confused ang prayer mo. Confused ang Christian life mo. Kagaya ng iba na mga kaibigan natin na laging andyan yung hindi nila masabi kung ang Trinity ba ay totoo, paano ba yan. Laging may question sa mind nila. No? Sa atin, natutunan natin, matuto tayo na tanggapin ang sinabi ng Scripture, hindi dahil sinabi ng pastor, hindi dahil sinabi ng church, hindi dahil yan ang stand namin. Yan ang sabi ng Scripture. Saan ka unang pupunta? 1 John 5:7. Tandaan niyo yung verse na yan, ha? 1 John 5:7. Diyan kayo unang pupunta. Pag may nagtanong, may Trinity ba sa Bible? Meron. 1 John 5:7. Pero pagka ibang Bible lang hawak mo, pagtingin mo, saan na ang Trinity? Wala. Kaya be sure you always have the King James Bible in your cellphone, and kung hahawak ka ng physical Bible, be sure it's the King James Bible. Tayo po'y manalangin.